Samantala, sa bahagi naman ng puwersa ng gobyerno, sumapit ang 3:00 ng hapon. Kanya-kanyang ikot na sa nasasakupang mga tauhan. Sila General Marvin Salinasal, kasama si Colonel Rafael Dalgontas at Colonel Jonathan Sierto. Dala ang megaphone ay nagsalita si General Christian Latoza. "Attention all personnel! Heto na ang listahan ng mga sasakay sa mga tangke de gera na ating dadalhin. Babanggitin ko lang ang mga makakasama sa First Ward tanks para mauna silang makapaghanda since sila naman ang mauuna sa convoy formation. Tank number 1, Commander Larry Bacus, Gunner, Sergeant Nonoy Suresca, Loader, Sergeant Elpidio Amogis, Driver, Sergeant Borges Bautista. Bawat tangke ay may 2 sniper na kasama. Sniper 1, Alice Amanca at Sniper 2, Connie Flores. Tank number 2, Commander Alan Maniago, Gunner, Sergeant Marcel Felipe, Loader, Sergeant Freddy Rim, Driver, Sergeant Cedric De La Cruz, Sniper 1, Amalia Talusig, Sniper 2, Cheryl Tuyama. Tank number 3, Commander Jomar Marigay, Gunner, Sergeant Jose Andrada Manahan, Loader, Sergeant Felix Aranjuez, Driver, Sergeant Army Abilarder, Sniper 1, Freddy Swinda Benitez, Sniper 2, Robelin Justiniani. Tank number 4, Commander Manuel de Golacion, Gunner, Sergeant Luis Barlizo, Loader, Sergeant Jalvin Matilla, Driver, Sergeant Franklin Galia, Sniper 1, Maria Venus Isorita, Sniper 2, Norin Mercado. Iyong iba ay hanapin nyo na lang ang pangalan nyo sa ipapaskil sa bulletin board. Matapos maihanda ang formation, ay tumulak na nga ang puwersa ng gobyerno na pinamumunuan ni General Verlin Romanillos. Nauuna ang 4 na mga tangke de gera na nasusundan naman ng mga malalaking truck. Nalulan ang mga kasundaluhan. Sa himpapawid naman ay nauuna lang kaunti ang 5 helicopter na Pandigma na magsisilbing air defense at mag-a-assess ng safety situation sa unahan. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong dumating sila sa San Ildefonso, pero hindi sila nagtuloy hanggang sa dulo o iyong malapit na sa boundary ng nasabing bayan sa Vinictican City. Hindi sila nakarating sa ambush site kung saan nalipol ang unang batch ng Special Task Force. "Okay men, simulan na natin ang paggawa ng temporary detachment. General Rodlante Fatalia, isama mo sina Colonel Jomar de los Santos at Colonel Reynald Feller. Pamunuan nyo ang paggawa ng barikada sa north side. Siguraduhin yung nasa harapan palagi ang 4 na tangke para agad yung mahaharang kung may paparating na big volume ng mga infected. Kayo naman, Colonel Jonathan Puerin at Colonel Jefferson Manalon. Sa kaliwang bahagi naman kayo, Colonel Rafael Dalgontas at Colonel Jonathan Sierto. Sa kanan kayo. Dapat bago maghating gabi ay nakaset up na ang lahat." "Sir, yes sir!" Sagot naman ng mga opisyal na inatasan ni General Romanillos. Agad na ngang nagsikilos ang lahat. Dumating na rin ang truck na may kargang bakal at mga barbed wire na magiging additional barricade. Lumapag na rin muna ang mga helicopter dahil baka paliparan ito agad ng mga mid-range missile mula sa Vinictican City. Wala ito magiging ground backup dahil hindi pa naman nakaset up ang ginagawang temporary camp. Pasado 9:00 ng gabi ay nakaset up na ang lahat. Napapalibutan na rin nila ng mga sandbag ang paligid ng kampo para maging depensa. Inutusan na ni General Romanillos na magsikain at magpahinga ang lahat. "Officers, we will commence our attack at 1200 hours."
Copy that, General. Sagot naman ng mga opisyal. Tahimik ang paligid habang nagpapahinga ang lahat. Samantala, sa Biniktikan City ay nanonood lang sa mga naka-live feed CCTV si Damian Lozarte at General Axel Braganza. Nagsalita si Axel. Ano boss, pulbusin na ba natin agad? Ano ka ba naman Axel? Masyado kang gigil pumaslang. Kailangan natin ng performance data ng ating mga biogenetic asset. Sila ang papakilusin natin ngayon. Standby lang muna kayo sa mga barracks. Pero alerto kayo ha. Sasabihin ko kung kailangan nyo nang makialam sa laban. Pero sa ngayon, ipaubaya na muna natin sa ating AI-generated defense ang buong lungsod. Tapos ang mga silver tooth ang papakawalan natin. Para naman mapakain na sila. Ang mga Class A natin ay nakahanda na rin naman para pakawalan. Na-set up nyo na ba ang mga container van na may lamang mga zombies? Yes boss, 4 yun lahat na nakadeploy. Good, sige, you're dismissed. Kailangan mo magpahinga para ready ka sa biglaang pagtawag ko kapag kinakailangan. Copy that boss. Uwi ka pa ni General Braganza at umalis na sa underground office ni Damian. Sige, magpahinga lang kayo Special Task Force. Kakailanganin nyo ng lakas sa pagharap sa mga ipapadala ko sa inyo mamaya. Uwi ka pa ni Damian ng pabulong habang nakikita ang mga kasundaluhan na nagsisipahinga sa loob ng temporary detachment. Sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Gising na ang lahat at nakasakay na sa kanya-kanyang assigned vehicle. Nagsimula na sila sa pagbagtas ng daan papalapit sa boundary ng San Ildefonso at Biniktikan City. Agad namang nagradyo ang mga nasa helicopter. Command Unit, this is Eagle 1. Do you copy? Go ahead Eagle 1. Merong 4 na container van na nakaharang sa daan ng convoy. Papasabugin ba namin? Eagle 1, this is General Romanillos. Negative. Maaaring masira ang mismong daan kapag pinasabog nyo yan. Walang ibang madadaanan ang convoy natin kapag nasira ang main road. Bangin na ang nasa right side at mabatong pampang naman ang left side. Ipagpatuloy nyo lang ang paglapit sa Biniktikan City. Kapag nagpalipad sila ng mga short-range missile, sagutin nyo ng cover fire at commence offensive maneuver. Copy that, General. Over and out. Sagot naman ang nasa unahang helicopter at nagpatuloy na sa paglapit sa lungsod. Battle Tank 1 and 2, kapag nakalapit kayo sa mga container van, ay pilitin niyong maitulak papahulog sa bangin para hindi na makalabas ang mga infected na maaaring nasa loob niyan. Uwi ka pa ni General Romanillos, pero agad sumagot ang mga nasa tangke sa unahan. General, nagbukas na ang pintuan ng mga container van at nagsimula na maglabasan ng mga infected. Okay, all units, prepare for volume fire. Multiple bogey, approaching in hot. Battle tank, ituloy niyo pa rin ang pagtulak ng mga container papahulog sa bangin para makadaan tayo ng maluwag. All units in flanking position. Huwag niyong hahayaan na maikutan kayo ng mga infected sa likuran. Masyado silang mabilis at madaling maka-infect. Agad nagsitalunan sa mga truck ang mga kasundaluhan at kumalat. Sa ibabaw naman ng mga truck ay nakaposisyon na rin ang mga operator ng machine gun. Hindi naman bababa sa 200 ang mga infected na nagsilabasan. Kaya noong nasa range na iyon ng bala, ay agad nang umalingaw-ngaw ang malalakas na putukan sa lugar. Dahil sa madilim, kaya hindi masyadong maasinta ng mga kasundaluhan ang ulo ng mga infected. Sa 10 putok, maswerte na kung may isang tumatama sa ulo ng infected. Kaya mabagal ang pagkalipol ng mga iyon. Kung noong papalapit pa lang ang mga iyon ay mga lobat na zombies ang kilos nila. Pero noong makarinig ng malalakas na putukan, ay naging mabilis na ang mga iyon sa pagkilos at tumatalo na rin sa katamtamang taas. Continue firing! Asintayin niyo ang ulo! Sigaw naman ni Colonel Reynald Feller. Yung mga tangke sa harapan ay patuloy sa pagtulak sa mga container van
na nakaharang sa daan. Patuloy naman ang mga gunner sa pagpapaputok ng machine gun. Maging ang mga snipers ay ganun rin. Walang mintis, puro ulo ang patama. Pero hindi nila napansin na marami na ang nakaakyat ng mga infected mula sa likuran. At halos sabay-sabay na tinalunan ang mga snipers at outside gunner. Agad nakapanga sa liig ang mga iyon at walang pakundangan sa pagkagat. Napilitang pumasok sa loob ng tangke ang mga snipers pero marami na ang nasa ibabaw ng mga infected na basta na lang tumalon at nag-dive papasok sa loob ng tangke. Kaya nagkagulo na ang lahat ng mga crew. Maging ang driver ay hindi na rin nakatakas at nakagat. Nagsalita sa com si Colonel Jefferson Manalon. "Battle Tank 124, anong nangyayari sa inyo? Proceed to Biliktikan City." Wika niya pa dahil nakita niyang tumigil ang mga tangke. Ilang saglit pa ay nakita niyang umandar ng muli ang mga tangke. Kaya nakahinga na sana siya ng maluwag. Kaso lang, diretsong papahulog sa bangin ang rutang tinutungo ng 4 na tangke at isa-isa nang nahulog. Nagsalita sa com si Colonel Jonathan Puerin. "General Romanillos, sir, hindi na kinaya ng puwersa natin ang dami ng mga infected rito. Kailangan na namin bombahin ang mga narito." "Negative, Colonel Puerin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, wala tayong ibang madadaanan kapag nasira ang daan na iyan. Eagle 1234, gamitin nyo ang machine guns nyo. Colonel Rafael Dalgontas, form a group of 5 person. Ipagamit mo ang ating flamethrowers. Eagle 5, kumuha kayo ng mga gasolina at ibuhos nyo sa unahan kung saan nakakondense ang volume ng mga infected." "Copy that, sir." Agad nang nagsikilos ang lahat. Noong makakuha ng gasolina, ay pinaulan na iyon ng panlimang helikopter sa mga zombies na nasa unahan. At noong nakahanda na, ang 5 sundalong may hawak na flamethrower, ay sa kanila pinaliguan ng apoy ang mga infected. Doon pa lang bumagal ang mga nilalang na iyon. May ilan pa rin namang nakakatawid sa apoy, pero isa-isa nang nababaril sa ulo ng mga nakaabang na sundalo. Mas malinaw na nilang nakikita ang mga infected dahil sa liwanag ng apoy. Makalipas ang mahigit 30 minutes na labanan, ay naubos na rin nila lahat ng mga infected na naroon. Nagsalita naman sa com si General Marvin Salinasal. "General Romanillos, sir, are we going to proceed to Biliktikan City? Marami tayong casualties at marami ang sugatan. Anong gagawin natin sa kanila, sir?" "Okay, we will fall back for now. We need to regroup. Lahat ng nagkasugat o nakalmot na mga infected ay i-quarantine mo. Then report to me, General Salinasal." "Copy that, sir." Muling nagsalita si General Romanillos. "Battle Tank 528, position in front. Kayo na ang mauuna sa pagsugod natin mamaya kapag nakapag-regroup na tayo. Battle Tank 9 and 10, sa likuran kayo. Beware of ambush from the back." Agad tinipo ni General Salinasal lahat ng may sugat at minor scratches sa isang separate tent. Saka siya nagtungo sa tent ni General Romanillos. "Sir, ano pong gusto niyong pag-usapan natin?" "General Salinasal, pagbabarilin niyo na ng sabay-sabay ang mga sugatan." "Ha? Sigurado kayo dyan, sir?" "Oo. Bakit? May naiisip ka ba bang paraan kung paano sila hindi magiging infected? I'm sure mamaya lang kaunti ay magiging wild zombies na silang lahat. Sa pagkakaalam ko nga, 15 to 30 minutes lang ang transformation. Sige na, gawin mo na bago pa sila makakagat ng iba." Kahit hindi sumasang-ayon, ay alam rin naman ni General Salinasal na totoo at tama ang sinasabi ni General Romanillos. Kaya pinatawag niya ang 5 pinagkakatiwalaan niyang tauhan at iyon ang inutusan. Ilang sandali lang ay maririnig na ang halos magkakasabay na putok ng mga baril. Nagulat man ang karamihan, inasahan na rin nila iyon at naiintindihan.
Makalipas ang 1 oras mahigit ng pagpapahinga, ay ipinag-utos na ni General Romanillos na ituloy ang paglusob sa Vinictican City. 4 na tangkiligera uli ang nasa unahan na nasusundan ng napakaraming truck na may kargang mga sundalo. Pinalipad na rin agad ang 5 chopper para mauuna sa pag-a-assist ng lugar. Kalahating kilometro bago makarating sa harapan ng arko ng Vinictican City, ay tumunog muli ang sirena. Malakas at talagang maririnig sa buong syudad. "Soldiers, spread out!" Utos ni General Christian Latoza sa mga sundalong nasa mga truck. Huminto ang convoy. Nagsibaba ang mga sundalo at gumawa ng nakabay platoon formation. May mga nakalinya naman sa likuran ng mga tangkiligera. Paparating pa lang ang 5 helicopter ay agad namang nagliparan ang mga short-range defense missile. Kaya kanya-kanyang maneuver ang mga ito upang umilag at magpakawala ng mga cover explosives sa likuran para iyon ang sundan ng mga missiles. Kaya nailagan nila iyon. Agad umikot pababalik ang mga helicopter, saka nagpakawala rin ng mga dalang missile ng sabay-sabay patungo sa Vinictican City. Pero nagulat sila dahil nagputukan lang ang mga iyon sa ibabaw ng syudad at hindi nga nakarating sa ibaba. Tila ba may salamin na barrier ang buong syudad? Muli silang nagpaikot-ikot at ibinuhos lahat ng firepower na meron sila para basagin ang electric barrier ng lugar, pero walang epekto hanggang sa makita na lang nila na may kulay green na laser na nakatutok na sa mga helicopter kasabay ng pagsabog ng mga iyon. Sa isang iglap ay naubos ang 5 helicopter sa ere. Sabog lahat at walang nakaligtas. "Commence firing sa main gate!" Sigaw pa ni General Romanillos sa code. Kaya umabante ang mga tangke at nagpaputok ng sunod-sunod. Nakita nilang bumukas ang main gate. "General Romanillos, bukas na ang main gate nila!" Wika pa ni General Rodlante Fatalla. "Okay, move forward! Asintahin niyo ang mga laser cannons nila! Wala na tayong air defense!" "Yes, sir! Men, forward and take cover!" Wika pa ng bawat colonel na namumuno sa bawat platoon. Mabilis na nagsikilos ang mga sundalo at hinabol na makapasok. Pagkapasok kanila sa loob, ay kanya-kanyang hanap ng tower na titirahin ang mga iyon upang pabagsakin ang mga laser cannon. Pero bago pa makapasok ng tuluyan ang mga tangkiligera, ay natutukan na din iyon ng laser at pinasabog. Nanlumo ang mga namumunong general sa nakita na wala na silang matibay na armas. HQ! This is General Romanillos ng Special Task Force requesting for Blackbird assistance. Target, Vinictican City. This is SQ. Copy that. Still waiting for President's approval. Roger that. Reply naman ni General Romanillos. Agad namang tumawag ang HQ sa Malacanang kung pahihintulutan ba ang pagpapadala ng F-16 bomber jet. Tahimik na nakikiramdam ang mga kasundaluhan ng gobyerno sa loob ng teritoryo ng Vinictican City nang marinig nila ang paus na tunog ng mga papalapit na mga infected. "Humanda kayo! Maraming paparating na mga infected! Prepare to fire!" Wika ni Colonel Rafael Dalgontas dahil kasama siya sa first platoon na nakapasok. Bago makarating sa kanila ang napakaraming mga zombies, ay kitang-kita nila ang 10 kakaibang itsura ng aso na nagsitalon mula sa likurang bahagi ng mga zombies papunta sa panig ng mga kasundaluhan. Agad nila iyong pinagbabaril pero tila hindi naman tinatabla ng bala. Pagkarating noon sa mga sundalo ay agad nagsikalat. Lahat ng makagat ay otomatikong napuputol, mapabraso, binti o leeg man. Kaya nasira ang formation ng mga kasundaluhan. Nagkagulo ang mga sundalo at kanya-kanyang ilag sa umaataking mga aso.
Noong mapalingon naman sila sa main gate, dahan-dahan na iyong sumasara. Magraradyo pa sana ang isang general kay General Romanillos na nasa temporary detachment. Pero hindi na nagawa dahil sa mga dipakpak na zombies na bigla na lang nagsidaluhong pababa at nandagit. Ang iba naman ay diretso na talagang sumasagpang. Kakaiba na ang itsura noon dahil mukhang mga paniki ang ulo at payat ang katawan. Na-demoralize na ang mga kasundaluhan dahil sa nakikita. Wala na silang pag-asang manalo o kahit ang makaligtas. Napakaraming zombies na papalapit. May mga aso pa na mukhang zombies na rin at meron pang nandaragit sa itaas. Kaya imbis na ibuhos ang natitirang lakas at bala sa pagpapaputok, ay tila mga batang nanginginig sa takot na tumatakbo kung saan-saan ang mga kasundaluhan. Pilit niraradyuhan ni General Romanillos ang mga tauhang sumugod sa loob ng Benigtican City. Pero ni isa ay wala nang sumasagot sa kanya. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng tawag sa radyo. General Romanillos, this is HQ. On the way na ang F-16 bomber jet at magbabagsak ng bomba sa mismong Benigtican City. Clear your men para hindi sila masama sa pagsabog. Roger that! Sagot naman ng general, pero alam niyang wala nang natira sa kanyang mga tauhan na pumasok sa loob. Kaya handa na siyang ibagsak ang isa sa pinakamalakas na bomba para mawasak ang depensa ng lungsod ng Benigtican. Ilang saglit pa ay makikita na sa himpapawid ang paparating na fighter jet. Noong mapadaan sa bukana ng syudad, ay binitawan ang isang nuclear base na bomba. Kahit sa malayo ay makikita ang napakalaking pagsabog. Nagtagumpay naman silang mapasabog ang main entrance ng syudad at ang dalawang laser cannon tower. Pero noong daanan muli ng F-16 jet ang entrada ng syudad para sana tignan ang naging damage, ay hindi iyon nakaligtas sa 4 na natirang laser cannon sa ibang bahagi. Kaya sumabog rin ang F-16 na pinadala ng HQ. Napamura si General Romanillos sa kanyang nakita. Hindi niya alam ang gagawin. 20% na lang ng personnel ang natitira sa detachment. Kahit pa bukas na ang main entrance ng syudad, ay hindi naman sila pwedeng sumugod sa ganoon na lang kakunting tauhan. Kahit pa may 2 tangke de gera ang natira. General, anong next move natin? Tanong pa ni Colonel Ian Micael Abisamis kay General Romanillos. Paghandain mo ang mga tao natin, aatras tayo. Wala na tayong ipapanalo rito. Kakaunti na lang tayo. At may mga kakaibang nilalang pa palang itinatago ang mga hayop na ito. Bago mag-alas 5 ng umaga, ay tutulak na tayo papabalik ng Santa Barbara. Sabihin mo sa mga tauhan na maging alerto. Magligpit na agad na makaalis na tayo. Yes, sir. Sagot naman ng tauhan at agad nang umalis. Halos wala pang 5 minuto magmula noong tumalikod si Colonel Abisamis nang makarinig si General Romanillos ng sunod-sunod na putukan at nagkakagulo sa loob ng detachment. Kaya agad siyang kumuha ng mahabang baril at lumabas ng tent. Pero nagulat siya pagkalabas dahil isang malaking asong itim at mukhang naaagnas na ang nasa kanyang harapan. Umaangil na tila galit na galit sa kanya. Dahan-dahan siyang umaatras habang itinututok ang baril sa aso. Pero noong kalabitin niya iyon upang iputok ay nagulat siya dahil wala siyang tinamaan. Napalingon na lang siya nang makarinig ng angil mula sa kanyang tagiliran, sabay sagpang sa kanyang leeg. Nagawa niya pang makalabit ang baril pero sa ibang direksyon naman nakatutok. Maging ang mga tauhan niya ay pinagkakain na rin ng mga mutated crossbreed zombies. Walang natira kahit isa sa kanila dahil sa pag-ataking iyon. Bago pa lumiwanag ang paligid,
ay nakabalik na sa Vinictican City ang mga Class A zombies at mga crossbreed dog na ginamitan ng mutagen virus. Tulala naman ang presidente, maging si Direktor Regalado na nakatitig sa monitor ng PC na nakakonekta sa satellite imaging na nakatutok sa lokasyon ng ikalawang Special Task Force. Walang ni isang natirang buhay. Atin namang dalawin ang sitwasyon nila Ginang Aida at Ginang Rose Halandumon sa Vinictican City. Sumapit ang gabing kanilang pinaplanong pagpunta sa kabilang gusali kung saan naroon ang anak ni Ginang Aida na si Vencer. Pagsapit ng pasado 2:00 ng madaling araw, nakasilip ang dalawang ginang sa terrace. "Sis, may napapansin ka bang kakaiba?" Tanong ni Ginang Aida. "Oo sis, parang ang tahimik at wala akong makitang infected masyado sa ibaba. Nasaan kaya sila?" "Oo, tama ka. Kakaiba ang gabing ito. Parang may masamang mangyayari." "Ano, gusto mo pa bang ituloy ang plano?" "Abay oo naman. Mas magandang pagkakataon nga ito na wala sila. Mas less ang danger para sa akin." Sagot naman ni Ginang Aida. Noong makahanda na nga siya, ay lumabas na ito ng unit, dala ang isang blue container na madalas paglagyan ng drinking water. Halos bilang ang bawat hakbang niya. 2 hanggang 3 hakbang, lilingon sa likuran, kaliwa at sa kanan. Lalo at ang ibang pintuan ng mga unit ay wasak na. Delikado iyon dahil baka may lumabas na mga infected mula sa loob. Dahan-dahan din ang baba niya ng hagdanan. Hanggang sa makarating siya sa ground floor, tinungo niya ang isang van at sinubukang buksan ang lagayan ng gasolina. Madali naman iyong nagbukas. Sa kanya siniksik ang hose. Habang naghihintay na malamnan ng kalahati ang container, ay bigla siyang nakarinig ng mga naglalakad na mga infected at papadaan iyon sa direksyon niya. Kaya dali-dali siyang sumiksik sa ilalim ng van at doon nagtago. Hindi matapos-tapos ang kaba niya dahil kahit hindi naman sobrang rami ng infected na papadaan, nakakalat naman ang mga iyon. Kaya siguradong may makakakita sa kanya kung lalabas siya mula sa ilalim noong sasakyan. Sa kabutihang palad ay naubos din iyong mga dumadaan. Pinalipas niya pa ang 5 minuto habang nagmamasid. Tahimik na talaga, kaya doon na siya lumabas. Nangalahati rin naman ang dala niyang container na may lamang gasolina. Muli niya nang binaybay ang daan papabalik sa gusali, pero balak niyang sa fire exit service stairs dumaan. Nakita niya kasing nakasarado iyon, kaya malamang hindi iyon napapasok ng mga infected. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan, hinga ng malalim. Bago siya bumilong maglakad ng dahan-dahan, pero maliksing galaw patungo sa gilid na bahagi ng gusali kung saan naroon ang pasukan ng service stairs. Saglit siyang tumayo sa gilid noon at nakiramdam. Noong walang marinig na growl ng infected, ay sa kanya marahang itinulak at muling pinakinggan kung walang infected sa loob. Wala naman, kaya nagtuloy na siya sa pagpasok. Pinilit niyang maging magaan ang bawat pagtapak sa hagdanan para hindi makagawa ng tunog, hanggang sa makarating na siya sa 6th floor. Noong binuksan niya ang pinto roon, ay biglang may humablot sa kanya na 2 infected. Hindi niya inakalang may mga nakabulagta palang infected sa kabilang bahagi noong mga nakatambak na lumang sofa. Nagsitayo iyon at agad siyang tinalunan. Nabitawan ni Ginang Aida ang container. Bumagsak siya sa sahig na nakatihaya habang nakakumbabaw naman sa kanya ang isang infected. Pilit niyang itinutulak ang panganoon para hindi siya makagat. Hindi niya pa mabunot ang itak dahil nasa kanyang likuran iyon, kanyang nadadaganan. Mabuti at naalala niya ang isang maliit na jungle knife na nasa kanyang tagiliran. Binunot niya iyon
saka isinaksak sa gilid ng ulo ng infected. Doon pa lang iyon nahinto sa paggalaw. May isa pang pilit sumisiksik sa kanya para makakagat. Inihawi ni Ginang Aida ang walang buhay na infected, sa kabuong pwersang tinadyakan ang isa pang papasugod. Tinamaan iyon sa sikmura at napatalsik sa gilid at nahulog pa ibaba ng hagdan. Agad naman siya nag-rolling papaatras noong makitang may 3 pang infected ang papalapit. Binunot niya ang itak sa likuran, saka diretsyong tinaga sa ulo noong unang infected na sumugod. Nahinto rin iyon sa paggalaw. Sa kanya itinukod ang paa sa dibdib noon at itinadyak ng todo para mabunot ang itak. Pagkatihaya noong infected ay 2 pa ang sumugod. Nakanganga ng malaki ang isa at akmang kakagat sa kanya. Kaya diretsyo niyang isinaksak sa bunganga ang hawak niyang itak. Tagos iyon sa likuran. Tinadyakan niya rin ang isa pang infected at nahulog pa ibaba. Nakarinig siya ng angilang infected mula sa likuran. Pero bago pa siya makaikot ay naitulak na siya noon. Kaya napasubsob siya at napunta sa railings ng hagdanan. Binitawan niya ang itak para magamit niya ang kanyang mga kamay sa pagkapit sa tubo ng railings ng hagdanan. Pero naisip niyang mukhang wala na siyang ligtas dahil kahit pa nakakapit siya ay hindi naman siya makalaban sa infected dahil nakalambitin siya sa may gilid ng railings. Bumuelo na ang infected ng pagsugod sa kanya. Napapikit na lang ng kanyang mga mata si Ginang Aida at napadasal sa isipan. Pero nakakailang segundo na ay hindi pa rin nakakarating sa kanya ang infected. Kaya dahan-dahan na siyang nagmulat ng mata. Nakita niyang nakatayo ang infected sa harapan niya pero wala ng ulo. Sa kadahan-dahang napalugmo. Doon niya na nakita si Doktora Rosa Landumon na nakatayo sa likuran noon hawak ang isang itak. Agad siya noong nilapitan at tinulungang makasampa. "Sis, gumapit kang maigi!" Wika pa ni Doktora Rose at buong lakas na siyang hinila papabalik sa hagdanan. Saka na sila magkasabay na bumalik sa unit na kanilang tinutuluyan. "Sis, maraming salamat ha at pinuntahan mo ako sa fire exit." "Abay oo naman. Kanina pa kaya ako pasilip-silip sa hagdan, pati na dito dahil inaabangan kita. Kaso, noong may marinig akong nag-growl sa hagdan, ay bumalik na muna ako sa unit natin. Dahil panay rin ang silip noong 2 infected mula sa isang unit. Kapag lumabas iyon at nag-ingay, baka makatawag pa ng ibang infected. Pero noong marinig kong naroon ka na sa may hagdanan, ay inunahan ko na ang 2 infected na naroon sa isang unit. Nawasak ang pinto. Mabuti nga at matalim itong itak natin. Naputulan ko sila ng leeg na walang hirap at hindi rin masyadong maingay kasi hindi na nila nagawang manlaban. So, paano nang gagawin natin ngayon, sis? Mag-aabang lang tayo ng pagkakataon. Magmamasid muna tayo saglit sa may terrace." Wika pa ni Doktora Rose. Nagtungo muna si Ginang Aida sa kusina para uminom ng tubig dahil napagod siya sa matinding bakbakan na dinanas laban sa mga infected doon sa may hagdanan. Hindi pa nga siya tapos uminom ng tubig ay narinig na nila ang malakas na sirena o emergency siren sa buong bayan. Nagkakaingay sa bahaging harapan at nagkaroon ng sunod-sunod na putukan. "Sis, nagkakagulo na sa main gate ng syudad. Mukhang hindi na natin kailangan yung gasolina. Tignan mo, lahat ng mga infected sa bawat gusali ay naglabasan na at nagmamadaling maglakad patungo sa main gate ng city. Ito na ang pagkakataon natin. Dali, maghanda na tayo. Kapag naubos na ang mga infected sa ibaba, susunduin na natin agad ang anak mo." Taranta namang napasilip si Ginang Aida sa may terrace. Maliban sa tunog ng putukan, kita rin ang liwanag ng mga pagsabog mula sa malayo. Kaya sabay na silang pumasok ng unit at naghanda. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 266. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang
Sa muli,